tahimik at payapang baryo na matatagpuan sa tabi ng isang malawak na ilog. Sa baryong iyon, ang mga tao ay namumuhay ng simple ngunit masaya. Hindi man sila mayaman, sapat ang kanilang kinikita sa araw-araw. Higit sa lahat, kilala sila sa kanilang pagtutulungan at matibay na pananampalataya sa Diyos. Kapag may nangangailangan, agad silang umaalalay. Kapag may problema, sama-sama nila itong hinaharap. Araw-araw, makikita ang mga magsasakang maagang gumigising upang magtanim sa bukirin. Ang mga mangingisda naman ay pumapalaot sa ilog upang manghuli ng isda. Ang mga bata ay masayang naglalaro sa ilalim ng araw, habang ang matatanda ay nagkukwentuhan sa lilim ng mga puno. Payapa ang takbo ng buhay. Tila ba walang anumang makakasira sa kanilang katahimikan. Naniniwala ang lahat na basta sila'y magsisikap at mananatiling may tiwala sa Diyos, magiging maayos ang lahat. Ngunit isang taon, dumating ang tag-ulan na kakaiba sa kanilang nakasanayan. Sa unang mga araw, natuwa pa mga tao dahil ang ulan ay nagbibigay buhay sa kanilang mga pananim. Ngunit habang tumatagal, napansin nilang hindi na ito tumitigil. Araw at gabi, walang humpay ang pagbuhos ng ulan. Unti-unting dumilim ang kalangitan at ang hangin ay naging malamig at mabigat. Lumakas ang agos ng ilog. Dati banayad lamang ito, ngunit ngayon naging marahas at tila galit. Habang lumilipas sa mga araw, patuloy itong lumalaki hanggang sa umapaw ang tubig sa mga pampang. Isang gabi, narinig ng buong baryo ang malakas na rumaragasang tubig. "Baha!" sigaw ng ilan. Mabilis na kumalat ang balita. Agad na nagtipon ng mga nakatatanda at nagbigay ng babala. "Kailangan na nating lumikas. Pumunta tayo sa mas mataas na lugar habang may oras pa." Nataranta ang mga tao. Magmadali silang mag-impake ng kanilang mahahalagang gamit, damit, pagkain at kung ano pang kaya nilang dalhin. Ang iba ay binuhat ang kanilang mga anak, habang ang iba naman ay tinulungan ng matatanda. Sa gitna ng kaguluhan, halos lahat ay naghahanda ng umalis. Ngunit may isang matandang lalaki na nanatili sa kanyang bahay. Kilala siya sa baryo bilang isang taong tahimik at may malalim na pananampalataya sa Diyos. Buong buhay niya ay inilaan niya sa pagtitiwala sa Diyos. Para sa kanya, ang lahat ng nangyayari ay may dahilan, at ang Diyos lamang ang magliligtas sa kanya sa oras ng panganib. Habang ang tubig ay unti-unting pumapasok sa kanyang bakuran, nanatili siyang kalmado. Hindi nagtagal, may isang kapitbahay na nagmamadaling dumaan sa harap ng kanyang bahay, basang-basa at halatang nag-aalala. "Lolo, tumataas na ang baha! Lahat ay paalis na! Sumama na po kayo sa amin bago mahuli ang lahat!" sigaw nito. Ngunit muli ngumiti ang matanda at mahinang sumagot. "Mauna na kayo. Nagtitiwala ako na poprotektahan ako ng Diyos. Hindi ako aalis." Nag-alinlangan ng kapitbahay, ngunit dahil sa panganib, napilitan na rin itong umalis. Lumipas ang ilang oras. Patuloy na tumataas ang tubig. Umabot ito ng tuhod ng matanda. Pagkatapos ay sa kanyang baywang. Dahil dito, napilitan siyang umakyat sa ibabaw ng mesa sa loob ng kanyang bahay. Sa labas, maririnig ang mga malalakas na alon at hangin. Ang dating tahimik na baryo ay napalitan ng takot at kaguluhan. Makalipas ang ilang sandali, may malakas na tunog na umalingaw-ngaw sa kalangitan. Isang helikopter ang lumipad sa ibabaw niya. Mula rito may isang rescuer na sumigaw at nagbaba ng lubid na hagdan. "Kumapit ka! Huli mo na itong pagkakataon! Ililigtas ka namin!" Ngunit kahit sa huling sandaling iyon, nanatiling matigas ang matanda. Sumigaw pa siya pabalik. "Hindi ko na kailangan! Naniniwala akong darating mismo ang Diyos para magligtas sa akin!" Sandaling nag-hover ang helicopter, tila naghihintay kung magbabago ang isip niya. Ngunit nang hindi siya kumilos, napilitan itong umalis. Ilang sandali pa, tuluyan ng nilamon ng baha ang rubog ng bahay. Habang pilit na lumalaban sa agos, unti-unting nawalan ng lakas ang matanda, hanggang sa tuluyan siyang anudin ng tubig. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, natagpuan niyang nakatayo sa isang maliwanag at payapang lugar.
Sa kanyang harapan ay ang Diyos. May lungkot at pagtataka sa kanyang tinig nang siya'y magsalita. Panginoon, buong buhay kitang pinagtitiwalaan. Bakit hindi ninyo ako iniligtas? Maamong tumingin ang Diyos sa kanya at sumagot. Anak, sinubukan kitang iligtas ng maraming beses. Nagulat ang matanda. Ipinandal ko ang iyong kapitbahay upang balaan ka. Ipinandal ko ang bangka upang iligtas ka. Ipinandal ko ang helikopter bilang huli mong pagkakataon. Ngunit tinanggihan mo silang lahat. Napayuko ang matanda. Unti-unti niyang nauunawaan ang lahat. Akala niya'y darating ang Diyos sa paraang inaasahan niya. Isang himala na malinaw at kakaiba. Ngunit hindi niya napansin na ang tulong ay nasa harap na pala niya sa iba't ibang anyo. Sa anyang katahimikan, tinanggap niya ang kanyang pagkakamali. Aral ng kwento, ang tulong at oportunidad sa buhay ay hindi laging darating sa paraang inaasahan natin. Minsan ito'y sa simpleng anyo, sa mga taong lumalapit sa atin, sa mga pagkakataong ibinibigay sa atin at sa mga babalang hindi natin pinapansin. Kung patuloy tayong maghihintay ng perpektong himala, maaaring mapalampas natin ang mismong pagkakataong inilaan upang iligtas tayo.